Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung hindi niyo ako naririnig, sumisigaw na ako. Hello! Ayun. Sabihin niyo sa katabi niyo, bawal lang nakasimangot hanggang ngayon, ha? Sa IWC, ito po ay minumultahan ng 20%. Doble po ang ika po pagka nakasimangot. Ayan, nag-smilean lahat. Ayan. Naka-smile na. Praise God. Alam niyo, pagpapatuloy po natin yung ating serye, no? Medyo patapos na po ito. Malapit na po tayo sa hangganan. Hindi po ito kagaya ng Lolong Quiapo. At may katapusan din po ito. Sino po nakakilala? Ito yung mga tanong na ito, natatakot yung mga bata-bata. Sino po nakakilala kay Muhammad Ali? Ayan. Kahit bata, kailangan kilala si Muhammad Ali. Di po ba? Ayaw na magtaas eh. Alam niyo si Muhammad Ali, nung siya po ay nabubuhay pa, lalo na nung kanyang kagalingan sa pagboboxing, ay lagi niya po sinasabing, I am the greatest. Di ba? Pero arguably ngayon, kasi marami ho talagang mga naglalaban ng pro and against. Okay, meron mga nagsasabi mas magaling sila kaysa kay Ali. Isa na po si Mayweather. Okay? So ngayon po marami pong argumento. Hindi yun yung tinatawag na talaga pong convincingly the greatest in boxing. Ganon din po ngayon sa basketball. Si Michael Jordan at LeBron James. Okay? Arguably na. Dati si Michael Jordan lang. Pero ako po'y naniniwala si Kobe Bryant ang greatest. Yan. Yan. Tsaka si Magic Johnson. Yun. Arguably. Pero ito pong taong ito, talagang medyo may kaya po ito. May kayabangan. One time siya po ay nakasakay sa isang eroplano at nilapitan siya ng flight stewardess bago po lumipad yung eroplano at sabi niya, fasten your seatbelt. Pangalawang beses po pinagsabihan, nung bumalik na naman po yung flight stewardess, sabi niya, fasten your seatbelt please, sir. At nung pangatlo po, talaga naman pong palipad na, nakita na naman siyang hindi nakafasten ng seatbelt. Sabi niya, sir, you have to fasten your seatbelt. Tayo po ipapalipad na. Ang sagot po ni Muhammad Ali, I am Superman. I don't need a seatbelt. Ang matalino pong flight stewardess ang sabi sa kanya, kung ikaw si Superman, you don't need an airplane. Fasten your seatbelt, sir. Diba? Alam nyo, marami pong mga tao na nagsasabi kung gano'n sila kadakila. At marami po sa mga tao ay hindi po talaga namang dakila. Dakilang mayabang lang. Pero iba po ang Panginoon. Ano mga kanyang mga diniklara nung siya po'y nabubuhay. Lalo na sabihin niya, siya si I am, ako si ako nga, ay totoo po. At ito po'y napakita hindi lamang sa salita, kundi sa kadakilaan ng kanyang buhay at kapangyarihan nung siya po ay nagministeryo hanggang doon po sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muli at pagpunta sa langit. Sinasabi niyang, ako ay si ako nga. Sinabi ng Panginoong Hesus, siya yung dakilang si ako na nagpakahayag kay Moises na siyang gumabay at nagbigay ng kapangyarihan kay Moises para palayain ang 2 milyong mga alipin sa Ehipto. And so, my friends, pagpapatuloy po natin yung 7 I am sayings ng Panginoong Hesus. Bold declarations. Pero bago po yan, may dadagdag po akong 3 panibagong pangalan na hindi na po natin napag-usapan in Lent, pero gusto ko po idagdag sa mga pangalan ng Panginoong naihayag sa Old Testament. Number 1 po si Yahweh Sidkinu, meaning the Lord our righteousness. Siya yung ating katuwiran. Kahit sa Old Testament pa lang, sinasabi na ng Biblia na walang ibang matuwid kundi siya. At para tayong maging matuwid sa harapan ng Diyos, kailangan natin siya. Si Yahweh. Siya rin po si Yahweh Mikadeshkim, the Lord who sanctifies, meaning ang Diyos na nagpapabanal sa atin. Ang Diyos na nagtatalaga sa atin para mabuhay sa Kanya, mabuhay ayon sa Kanyang katwiran, at maging banal na kagaya niya. Hindi po yung maging ordinary, kundi tayo po yung lumebel up sa estado ng kabanalan ng Panginoon. Yan pong ibig sabihin ng Yahweh Mikadeshkim, the Lord who sanctifies. And Yahweh Sabaoth, meaning the Lord of hosts. Siya po ang Panginoon ng lahat ng hukbo ng langit.
Siya po ang commander-in-chief ng lahat ng anghel. Kaya alam niyo po, nung ano sabi ng Panginoong Jesus, hindi niyo ba alam, sinabi niya kay Pedro doon sa hardin ng Gethsemane, hindi mo ba alam na kaya kong utusan na magpadala ang aking ama ng 12 na legion ng mga anghel para ako'y tulungan. Isn't that amazing? Lahat po ito, going back to the names of God, in connection with Jesus, the Lord is our salvation, ito po'y inihahayag sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So if you go to show the other slide, please. Si Yahweh, si I Am, ayan po siya, Rohi, Rapa, Shalom, El Shaddai, El Elyon, El Rohi, Nisi, Jaira, kasama yung mga tatlo pa. Okay? Yahweh Sidkinu, Yahweh Mikadeshkim, Yahweh Sabawath. Yan po ay lahat nakahayag kay Jesus. Kaya alam niyo po itong Panginoong Hesus na tinanggap natin ay huwag nating ibaliwala at ibasta-basta. Ito po si Yahweh ng Old Testament. Siya po si I Am ng Old Testament. Siya po yung the Most High God, the Almighty God. Siya po lahat yun. Siya po. Upang tayo po ay tulungang makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos para sa atin. So ipagpapatuloy po natin yung 7 bold declarations ng Panginoon. I am. Ako to. Okay? Una po, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Pangalawa, akong ilaw ng mundo. At pangatlo, ako ang pintuan at nais ko pong ipabasa ang mga talatang dating mga babasahin sa aking pong magandang asawa. Ito po'y matatagpuan sa 1:9 hanggang 10. Talatang 9 hanggang 10. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumarating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Maraming salamat. Ito pong talatang ito or mga talatang ito ay nakapaloob sa isang pakikipag-usap ng Panginoon sa mga Fariseo. Mga Fariseo po ay mga tao na mga religious na pinagmamalaki nilang sila lamang ang tamang kapamaraanan. Ang kanilang pagtuturo, ang kanilang mga paniniwala, ang tamang daan patungo sa Panginoon. And so for the Lord to say, ako ang pintuan, sinasabi niyang mali kayo, ako lang ang daan patungo sa pagkakaroon ng alin? Ng kaligtasan. Sabi niya dito, sino man daw ang dadaan sa pamamagitan niya, na pinto or gate ay makakapasok at makakaranas ng kaligtasan ng Panginoon. Makakapasok at makakalabas. Ibig sabihin, may kalayaang makipag-ugnayan sa Diyos at maranasan ang kanyang mga biyaya at pagpapala. Alam niyo po, sa panahong ito po ay usong-uso po sa isang village o sa isang baryo. Hindi naman po kasi hindi po kayamanan ang mga Hudyo eh. So isang baryo po, ang isang tahanan o isang household ay may mga 2, 3 or 5 mga tupa. At meron po silang designated na pastol or shepherd. Ang pastol po ay papasok doon po sa yung pintuan or gate or tarangkahan ng sheepfold or pen. At ito po ay kilala ng may-ari at kilala din po ng mga tupa. Ibig sabihin, malaya siyang makapasok, malaya siyang makaparoon at makaparito at upang makuha niya yung mga tupa. At the same time, ito pong gate na ito or itong bukasan at sarahan ng sheep pen ay yung kawan ng mga tupa ay kung saan dito rin po pinapasok at nilalabas yung mga tupa. Ibig sabihin po nito na ang Panginoon ang tanging kapamaraanan para maging kasama tayo sa kawan ng Diyos. Maging kasama tayo sa mga taong pangangalagaan ng Diyos. Gusto ho tayong pangalagaan ng Diyos. Gusto tayong ingatan ng Diyos. Gusto tayong patnubayan ng Diyos. Gusto tayo ng Diyos magkaroon ng kalayaan sa Kanya na maging
mga anak niya. Gusto po ng Diyos, ang lahat ng kabutihan ng Diyos ay maranasan natin. Pero wag po tayong dadaan kung saan-saang daan. Siya lamang po ang pintuan. At hindi po ito ibig sabihin na ito isang relihiyon kasi kiniklaim po ito ng isang relihiyon eh. Ito po ang paborito nilang talata. Siguro alam nyo na, baka meron nakapagkwento na sa inyo, nadoktrinahan na kayo, nabisita na kayo ng relihiyong ito. Ito yung talatang sinasabi nila, nakasulat na kami lang ang daanan sa pagsanib sa aming relihiyon para kayo ay maligtas. Hindi naman po sinasabi dito relihiyon, na sinasabi dito tao, person, ako. Hindi sinabing ang aking denominasyon, ang aking relihiyon. Hindi sinasabing ang aking simbahan, ang aking church. Siya ang ulo ng simbahan, siya ang ulo ng church, siya ang head. Pero sinasabi niya, ako. Diba? Minsan po may mga kilalang tao, may mga connection. Kunyari, sa Winnipeg, darating si Jose Marichan. Ayan, Pasko na talaga. Okay? O kaya si Gary V, darating yan. Although si Gary V po, na-meet ko na, hindi ko na, pero wala po akong direct line sa kanya. 2 beses na natin siyang na-host o na-sponsor. Kung gusto ko siyang kausapin, meron pong isang tao lang, ang pangalan ate, Kanlapan or something, na siya po yung pinaka-promoter dito eh. Hindi pwedeng sabihin na, ako gusto mong makausap si Gary V, akong lapitan mo. Wala ka naman talagang connection. Diba? Paano ka makakalapit doon? Lalo na yan pag mga North American tour, busy po yan. Hindi na lang basta kahit sino pwede niyang palapitin. Kasi nasubukan na po namin eh. Okay? Kasi tayo nga po nung unang panahon, 2001, at saka mga 2008 ata, tayo po nag-sponsor ng concert ni Gary V. Tinuruan ko po siya mag-moonwalk. Ayan, tinuro ko sa kanya yan. Hindi na lang siya basta-basta, nandito si yung kapitbahay ng tiyahin mo. O, yung doon sa kapitbahay ng tiyahin ng pinsan ng kapitbahay mo. Hindi pwede ka ba makausap? Pwede ba tayong magkape? Hindi po, yung kanyang asawa na manager din niya, talaga naman pong iniingatan si Gary V, lalo na sa kanyang health, yung kanyang mga pagpapahinga. So, hindi po lahat pwede na lang lumapit. Hindi na lang po lahat pwedeng makipag-usap. Meron pong tao na pwedeng lapitan lang dito sa Winnipeg na sasabihin sa kanya, pwede ka bang makausap ni ganito? Okay? Yun po yung kanyang promoter, yun po yung kanyang sponsor. Yun yung pong kanyang producer dito or something. And yun po yung may connection. Marami po nagsasabi kasi, ako ang daan sa Panginoon, ako ang daan sa Diyos, kaming relihiyon, kaming simbahan. Hindi po. Si Jesus lang. You got it? Para tayo maging tupa ng Diyos, para tayo maging nasa kalinga ng Diyos, para tayo nandoon sa kalayaang lumabas at pumasok, lumabas at pumasok. Ibig sabihin may kalayaan na maranasan ng kabutihan at pagpapala ng Diyos. Proteksyon ng Diyos. Hindi rin po ito sa sariling gawa, sariling kabutihan. Hindi po, basta si Kristo at yung kanyang ginawa sa krus at yung kanyang pagkabuhay na muli at siya mismo as a person, ang tanging paraan para tayo po'y nasa kawan ng Diyos, nasa kalinga ng Diyos, nasa tahanan ng Diyos at nasa pamilya ng Diyos. At para makapanatili tayo sa Diyos, sa pag-iingat, pagpapala ng Diyos, manatili rin tayo sa Panginoong Yesus. Kailangan natin ng ugnayan at relasyon. Sino po dito matagal na kayo may asawa? Taas ang kamay. Yung 6 na buwan lang, matagal na yan. Lalo na kung di kayo nagkakasundo, yung 6 na buwan, parang 60 years na kayong married. Triple life. Di ba? Sabi nga nung iba, buti pa yung life sentence, may laya. No? Ako gusto ko forever life. Di ba? Hindi pwedeng mag-asawa kayo, magkasama kayo, wala kayong relasyon. Walang ugnayan, walang usap. Lalo na sa mga babae, ayaw nila ng walang usap. Hindi sila nag-asawa ng pipe. Amen? Kaso minsan yung mga lalaki kapag uwi, para mga pipi. Kasi nga, ang babae daw, 50,000 words per day, ang lalaki, 25 lang. So pag uwi ng lalaki, ubus na eh.
Yung babae, nangangalahati pa lang yan. Mag-uusap pa lang. Kaya pag tinanong ng babae, kamusta ka? Sagot ng lalaki, good night. Tapos na. Ayaw ng babae, sasampaling ka, gumising ka. Di ba? Ang babae na naman, kaya ang lalaki hindi nagtatanong, kamusta ka? Kasi alam nila, ay naku, ang haba niyan, nobela yan. Pag sumagot yan, di ba? Parang yung mga nagbabaw ngayon, walang nakikinig sa akin sa counseling talaga. Sabi ko, isang paragraph lang ha, yung mga baw. Kasi dati, I do lang, okay na eh. Ngayon ang kwento, alam mo, nung una kitang makita sa Sunday school, naku, layo pa Sunday school. Ang hahaba. Sabi ko, matitigas talaga ang ulo nitong mga gusto mag-asawa. You know, hahaba ng mga sinasabi, mga kasulatan. Diba? Talaga namang makikita nyo po na sa kapanahunan ngayon, very chatty. Diba? Very chatty tayo. Gusto natin mag-usap-usap. Kailangan may relasyon. Sino po dito mga misis gusto nyo may relasyon? Close kayo sa mister, taas sa kamay. Yung kinakausap kayo. Diba? Alam nyo yung mga misis nyo, pag hindi nyo kinausap, halaman ang kakausapin. Imagine pag halaman na kinausap, mag-isip ka na. Oh, pag uwi mo, hindi ka na pinapansin, hello, pisimini, kinakausap yung mga halaman. Kasi nasagot daw yun. Kaya daw lumalago na maganda. Lalo nung pandemic, ang daming misis, halaman ang kausap. Di ba? Punong-puno na ng halaman yung bahay. Feeling mo si Tarzan ka. Parang mga jungle yung mga bahay. Di ba? Minsan, pag bumibisita ako ng panahon ng pandemic, kung pwede talagang bahay ba to o gubat sa syudad? Kasi puro halaman. Tama. Kaya yung mga anak nangangati. Kasi kung ano-ano yung dala ng halaman. Kaya kasi kailangan kausapin ng mga misis. Amen? O misis, kampi tayo ngayon, ha? Kailangan ng relasyon. Kailangan ng ugnayan. Kailangan friends kayo. Okay? So, sa Panginoon, ganun din. Hindi pwedeng tumanggap po ako 10 years ago. O ba, anong bagong pagkakakilala mo sa Panginoon? John 3:16 po. Ay, bihira hanggang ngayon, John 3:16. Hindi ka mala umunlag ng John 3:17, no? Kahit mala isang verse, nadagdagan ka. Imagine, yung parang daig ka pa ng anak mo sa Sunday school. Ang dami ng memory verse. Kilala na si Lord. Pag nag-pray, talaga namang, Lord, tulungan niyo pong tatay ko tsaka nanay ko. Lagi pong abala at tsaka lagi po nagwo-worry. Ang sabi sa Bible, be not anxious for nothing. Hindi mo alam yun. Yung mga anak mo, ang galing mag-pray. Wala silang pag-aalala. Kasi marunong silang lumapit sa Panginoon. Kailangan lumalago tayo sa ating ugnayan sa Panginoon para maranasan natin yung kabutihan, pag-iingat, at pagpapala ng Diyos. Tama po ba? Kaya ngayong kalayaang lumapit, pumaroon, pumarito, the freedom of having access to Him and His care. Only in Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 4, kung siya ang pintuan, ito rin po ang magdadala sa atin na siya ang ating magiging pastol. Siya ang ating magiging shepherd. Pakibasa po. Microphone, please. 1 Kabanatang 10, talatang 11 hanggang 15. Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa, sapagkat ang gantong tagabantay ay tumataka sa tiniiwan ng mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Tumataka siya dahil bayaran lang siya at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakakilala nila sa akin. At inaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Alam niyo itong mga binanggit ng Panginoon, medyo may pagkapaparinig dun sa mga Pariseo. No? Hindi siya nagpaparinig in a way na, the way tayo minsan magparinig. He was just simply stating who He is. That's it. Kaya lang, wala kang magawa kundi maging comparison yun dun sa mga nagpapastol-pastulan.
or ng mga spiritual leaders ng mga Hudyo nung panahong yun, na kung tawagin sila ay bayaran. Ang bayaran po, walang malasakit sa tupa. So pag dumating yung asong lobo, ano kaya yung asong lobo? No? Yung asong mataba ba yun? Asong lobo. No? Yung wolves, ibig sabihin. Pag dumating yung mga wild animals na predators na kakainin yung mga tupa, yung mga bayarang pastol, yun ay magtatakbuhan. So kawawa po yung mga tupa. Kaya ang sinasabi rito ng Panginoon, yung mga nauna sa akin na dumating at nagpastol-pastulan, pinabayaan lang ang bayan ng Diyos. Pinabayaan. Alam nyo, nowadays, marami pong mga ganyan. I'm not saying that I'm better than everybody else ito po isang batayan ng aking paglilingkod sa Panginoon na hinihingi ko po ng tulong. Kasi pwede ho tayo maging selfish eh. Pwede tayo maging pastor for the sake of glorification or self-benefit. Lalo na po sa Pilipinas, talagang nag-mushroom ang pastor. Napakadaming pastor. Okay? Kahit saan po may pastor. Maliit na simbahan. Minsan nga, 20 lang ang member, bishop na ang title. Imagine, 20 ang member mo, bishop ka. Kaya minsan pag nagkikipagbiroan po ako sa mga lalo galing sa Philippines, ang daming title. I'm not trying to put down the titles, pero pag ako po si bishop, ganun po. Ano po ako? Ako po si Rook. Talagang very title conscious. Kaya nung ako po'y umalis bago po yung mga 90s pa, hindi pa ganun ang title, pastor. Pastor pa lang. Pero along 23 years, nagdamihan ng bishop. Nagtataka naman ako, ba't walang kabayo? Ang daing bishop. Walang kabayo, walang rook, walang pawn. Para makapag-chess na tayong lahat. You know what I mean? Talagang ang mga titles, pataasan talaga ng titles. But minsan kasi, in a context ng malayang paglilingkod sa Panginoon or pagiging religious leaders, hindi po natin talaga naintindihan yung ibig sabihin ng pagpapastol. Ibig sabihin po, pagsasakripisyo to eh. Kaya alam nyo, nung panahon po na sinulat ang Biblia, nung sinabi po ni Pablo, sino mang gustong maging bishop, elder or pastor, hindi po ito inaambisyon. Kinakatakutan po ang mga posisyon ito kasi maari mong ikamatay. Kanyari, ikaw ay inuusig dahil nga sa iyong pananampalataya. Kagaya sa China, pag nakuha yung mga underground Christians, ang unang tatanungin, sino ang pastor nyo? Yung pastor ang ikukulong, ito-torture, at papatayin agad. Parang hindi ho talaga nagtatagal ang buhay ng mga pastor. Kaya pag may nangyari pong ganyan sa atin, sabihin nyo, andito si Pastor Bong, Pastor Lito, Pastor Jojo. Amen? Sabi, asa si Pastor Juni? Nakabakasyon po. So, hindi ho kagaya yan sa Pilipinas na parang mushroom, parang mga kabuti, lahat pastor. Ang daing pastor. Ang daling maging pastor. Kasi tignan niyo po ang context na ito, ang sinasabi ng Panginoon, ako ang tunay na pastol, ako ang mabuting pastol, at iaalay ko ang buhay ko para sa aking mga tupa. Ito mga Parisiyo, puro forma to. Pagandahan ng damit, pabanalan ng itsura, para palakpakan sila pag nagpe-pray. Ang ganda, kasi very flowery yung mga words nila. Kasi wala silang personal relationship. See, pag wala kang personal relationship sa Diyos, religious ang approach, very flowery. Pero kung ikaw ay may relasyon sa isang tao, hindi mo kailangan ng flowery words. Malaya lang, yung talagang casual na usapan. Yung mga religious leaders at that time, yung payabangan lang kasi pagalingan para sila ay magkaroon ng mga followers na talaga namang hahanga sa kanila. But in all reality, they don't have any connection with God. At pagka, at the end of the day, sariling benefit lang ang gusto nila eh. It is not the concern and the needs of the people. Kaya nung sinasabi ng Panginoon, ako ang mabuting bastol. Ibig sabihin, the rest, masama. Siya lang. At ngayon po, kung tayo nasa Panginoon, this is my humble plea, Lord, help me be like you. Kasi hindi ko to kaya sa sarili ko. I need your grace. And this is the standard. Na magpapastol, hindi dahil lang sa pakinabang. Hindi lang dahil sa perks and position. Okay? Kundi dahil talaga sa pagmamalasakit ng Panginoon na dumadaloy sa pastor. Tama po ba?
And that is a growing process, but it has to be sincerely intentional. Ano po sinasabi dito ng Panginoon? Ako ang inyong pastol, mabuting pastol ng mga tupa ng bayan ng Diyos. At ako ang mag-aalay ng buhay ko para sa mga tupa. At yan ang pinakita na ng Panginoon, kahit tayo po'y makasalanan pa, kahit tayo hindi pa pinapanganak, namatay na po siya para sa atin. At ito po'y exclusive, walang iba. Hindi si Pablo, hindi si Pedro, kasi alam nyo, ngayon po, nagkalat na naman yung mga nagsasabing bulaan o kaya fake Christ. Hindi lang fake for false prophets. Kahit sa Pilipinas, mayroong nagsasabing siyang appointed son of God. Anong ibig sabihin nun? Para santuhin eh. Hindi naman para ikaw ba talaga ang appointed son of God? Oo, ako. Eh di ipako ka ulit. Ipako ka muna. Prove. Prove to us that you will lay down your life for us. Kasi sabi ng Bible, ito ang batayan eh. Eh hindi, kaso po nakakotsing mga SUV, mga suburban, black, parang presidente ng Amerika eh. Meron pang mga secret service eh, tas naghihirap yung mga nasa paligid. Are you hearing what I'm saying? Eh hindi ito paglilingkod, pagbibigay ng buhay. Hindi, ito po yung pagkuha ng buhay ng ibang tao para sa sariling kapakinabangan. Nakikinig po ba kayo? Hindi yan ang batayan pero ang lakas ng loob sabihin niya, ako ang piniling anak ng Diyos sa mga huling panahon. Hindi lang po yan, meron pang ibang naunang reliyon, ganyan din. Galing sa Pilipinas. Ewan ko kung bakit, pag galing sa Pilipinas, ang dami nagsasabing sila. Sila yung ako. At hindi naman po nakasalalay o nakabatay dito sa kababaang loob Hindi nakabatay sa paglilingkod, sa pagbibigay ng buhay Hindi nga nag-iimbak pa ng baril. Tao po, pag natalo na sa debate, barilan na Ang layo sa Panginoon. Tama po ba? Ang layo sa ating Panginoon. Ang dami nagpapastol-pastulan. Ang dami nagsasabing sila ang lalaki or the man from the east. Sila ang appointed son of God. But my friends, tignan nyo ang batayan ng pagpapastol. Doon pa lang sinabi na ng Panginoong Hesus, ako at ako lang ang mabuting pastol. At ganito ang isang mabuting pastol. Nagmamahal, nagmamalasakit at mag-aalay ng kanyang buhay. Amen po ba? Yan po ang susundin ko. Yan po ang lalapitan ko para iligtas ako. Yan po ang lalapitan ko para mapalapit ako sa Diyos. Yan po ang lalapitan natin para tayo po'y tunay na makaranas ng kabutihan at ng kalingan ng Diyos. Huwag na ho tayong kung kani-kanino pang lumapit na mga nagpapanggap at nagsasabing, ako ang dapat niyong lapitan. Ako ang ganito. Para lang po yang si Muhammad Ali. Superman kailangan mag-seatbelt. Hindi ho tayo matutulungan ng lubusan. Amen po ba? Bakit pa tayo lalayo sa mga nanonood pong mga kababayan ko sa Pilipinas? Huwag na ho kayong maglalapit pa kung kani-kanino. Kahit sabihin pa nilang sila yung kung sino-sino sila. Si Kristo lamang po ang mabuting pastol at wala nang iba. At siya lamang ang nakapag-alay ng buhay sa krus na naging katanggap-tanggap sa Diyos. Gusto niyo po ng kalinga? Gusto niyo ng pag-iingat? Gusto niyo po ng provision? Gusto niyo ng protection sa masamang espiritu? Kasi minsan parang, pastor, tawagin mo nga si pastor. Parang napoposes ako, tawagin mo nga si pastor. Parang maraming masamang espiritu. Parang ginagawa lang ang pastor, parang albularyo. Ayan na si pastor. May dalabang tawa siyan si pastor. Ako naman parang, meron naman. Kapatid ko nasa Panginoon ka, hindi mo kailangan si pastor. Andiyan ang Panginoon. Mag-iingat sa'yo, magpo-protect sa'yo, magpo-provide sa'yo. Tama po ba? Siya lahat yun. Siya ang mabuting pastor. Number 5, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang buhay. Pakibasa, sweetheart, sa Juan 11:21 hanggang 27. Ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang buhay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo, ay hindi na sana matay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon, alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin niyo sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo.
Sumagot si Marta, alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw, kapag bubuhay na mga namatay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot si Marta, opo, Panginoon. Sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos, na hinihintay naming darating dito sa mundo. Alam niyo po yung statement na sinabi po ni Marta, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay namin darating dito sa mundo. Ano to very limited in the thinking and the mindset of a Jew. Ito po ay isang political, religious at military leader na mangunguna sa kanila para palayain sila sa mga kaaway nila. And they were only thinking of physical enemies like the Romans, the Greeks, the Persians. Yan lang po yan eh. Maaari pong na-elevate na rin sa paglaya sa masasamang espiritu by experience and by observation ng ginagawa ng Panginoon during that time. Pero ito po para sabihin ni Kristo, ako ang pagkabuhay muli at nagbibigay buhay. This is a bold declaration, ako ang Diyos na nagbibigay buhay at bumubuhay sa mga patay. This is beyond the theological understanding of the time, who is the Christ, who is the Messiah. Kaya di ba sinabi ko po sa inyo in the couple of Sundays that John is the book on the divinity of Christ. Ano po yung divinity? Diyos, si Christ, si Jesus. Si I am siya na nagpakilala kay Moises. Siya si I am na nanguna at nag-empower kay Moises para palayain ng 2 milyong mga alipin sa Ehipto at dalhin sa lupang pangako. Siya. The same God in the Old Testament is the same in the person of Jesus Christ. So God in Christ was elevating the faith of Martha, of Mary, at sa kanyang mga disipulo. In fact, nung nabalitaan ni Jesus na may sakit na yung kanyang BFF or close friend na si Lazarus, anong ginawa niya? Nagstay pa siya doon sa kinalalagyan niya na may kalayuan hanggat siya po ay pumunta na on the 4 na araw ng patay si Lazarus. Ano pong ibig sabihin nito? Because the greater, the stronghold of sin or of death on Lazarus, pag gumawa siya ng himala, the greater the revelation and the glory he gets. Hindi niya pinadali. Hindi siya nagmadali na, hay, halika bilisan natin. Baka mamatay si Lazarus, papagalingin ko. Hindi yan. Chillax lang si Lord eh. Hindi siya nag-alala kahit close niya yun. Kahit close friend niya. Why? Because he is confident in who he is. Tama? Sino po dito ang tataas ng grade niyo nung kayo nag-aaral? A+. Diba? Ako po matataas ang grade ko nung college. 5. Baligtad pala, mataas 1 eh. Diba? Diba? Alam nyo yung mga kaming mga umaasa sa kagalingan ng iba. Alam nyo, pag lalo na yung differential calculus, yung teacher, inaabangan ko sa UST kasi sa taas, sana masagasaan si ma'am. Ganun yung mga, nagpe-pray kami. Sana naman babundol siya ng tren doon sa may Espanya. Kasi may trend doon eh. O kaya sana mabaha yung bahay nila kahit walang ulan. Talaga darating ba? Imbis na mag-aral, ang mga hinihintay namin, buhay pa si ma'am. Padating ba siya? Tapos pagtayo, alam niyo yung sa Despicable Me, yung maliit na babae, yun yung teacher namin sa calculus. May sariling libro yun, ang galing magturo, pero pag magpa-exam, mabobobo ka. Ang hirap. Pag akyat niya nung 4th floor at ayan ay hawak na yung kanya no, ayan na si ma'am! Nagsisigawan na, nagtitilian kami sa takot. Pero yung mga confident na matatalino, wala, kaupo lang doon. No? Pag ganun-ganun lang ng pencil nila. You know, kami naman, unahang tumabi doon sa mga confident. Yan. Alam ko, misis ko confident. Buti hindi kami nag-meet sa UST noon. Baka hindi ako na-kick out kung na-meet ko siya.
natulungan niya ako doon sa gitna ng UST, aside from holding hands, ay tulungan mo naman ako mag-aral. You know? Ang daming mga babae confident. Isa nga doon, yung anak ng Malabanan. Malabanan, doon, kaklase ko yun, yung may-ari ng Malabanan. Yabang, ano? Doon sa may Espanya, yun ang isa sa mga paborito kong. Confident, cool na cool, oh. Talagang umupo pa sa harap ng teacher, kaya ang hirap kopyahan eh. Parang, kikindatan ko na kasi ang pilikmat ako noon, medyo kulot noon. Hi. Pwede doon ka sa likod. Tabi tayo. Sabi niya, alam ko naman ang gusto mo, hindi ako eh. Yung papel ko lang. Ay, may hugot. Parang buti pa ang papel, gusto mo. Paano naman ako? Alam niyo, noon pa lang, alam ko na mga hugot. Ako naman, di ako madala sa hugot. Basta umupo ka doon, tabi tayo. Ha? Siga eh. Pero napaka-confident, ang tatalino, ang gagaling. Kami po, natili. Natili, ayan na. Babagsak na tayo. Ang Panginoon, napaka-confident. Simple-simple lang eh, no? Hindi niya kailangan magmadali. Kasi minsan tayo nagmamadali. Lord, bakit hindi ka dumating? Panginoon, ba't di mo ako sinasagot? Ang Lord, kahit na gaano katagal ng patayan, kung siya ang nagbibigay buhay at siya nagbubuhay sa mga patay, it doesn't matter kung patay na yan ng 2,000 taon, 100 taon, 4 na araw. Kasi ang Panginoon ang resurrection. Anytime, pagdating niya on Resurrection Day, ang mga nabulok na bangkay, anong mangyayari? Magiging glorified body, kagaya ng katawan ni Kristo, i-reunite doon sa kaluluwa at sa espiritu. At siya rin po ang nagbibigay buhay. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi lamang po yung tayo binuhay ng Panginoon. Gusto niya tayong magkaroon ng buhay na masagana at buhay na ganap. Hindi yung buhay ka lang, nag-i-exist, pero wala kang kabuhay-buhay. Anong sabi po sa 1 Jes? Ayan, nasa Juan na naman. Ako'y naparito para bigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan, resurrection life, at buhay na masagana dito sa ibabaw ng lupa. Kaya kapatid, saan ka mapupunta? Nasa Kanya na lahat ang buhay. Ngayon at magpakailanman. At napaka-confident ng Panginoon, hindi nyo kailangan mataranta. Sa tamang panahon, mararanasan nyo ang kapangyarihan niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sarap manampalataya sa Panginoon. Sabi dito, sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, mabubuhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay. Ibig sabihin po, meron na tayong eternal life ngayon pa lang, at pag namatay tayo, andun tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, mabubuhay tayo ng 1,000 years ngayon. No. But we have possessed life eternal. Hindi life damnation in hell. Life eternal in the presence of God. Because He is the resurrection and the life. Life on earth, abundant life. The hope of resurrecting our bodies. And the hope of eternal life in eternity that starts on the day na tinanggap mo ang Panginoon. You got it? Hindi yung, ay pag namatay ako, may pag-asa ako ng buhay na walang hanggan. Hindi lang yun. Ngayon pa lang may buhay ka ng walang hanggan. Nasaan? Nasa loob mo eh. Andyan si Jesus sa spirito natin. Kaya alam niyo, busog na busog ang kaluluwa ng mga taong sumasampalataya sa Panginoon. Hindi na kailangan pa ng kung anong mga kaaliwan o kung anong mga panandaliang kaaliwan sa mundo. Hindi na eh. Andyan ang buhay sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Number 6, sabi niya, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Pakibasa sa Juan 14:1 hanggang 6. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming mansyon. Pupunta ako para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Pagka naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang nasan ako ay naroon din kayo. At alam nyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Again, it's an exclusive declaration. Na siya lang ang daan patungo sa Ama. At hindi lamang yan, kundi siya yung daan mismo na ating dapat daraanan.
Yung ating pathway in life and towards God. Kasi alam nyo, kailangan natin ng guidance eh. Just like a shepherd, kailangan natin ng shepherd, siya rin yun. Meron nga dito mga nirepeat niya, kagaya po ng daan, yan ay parang yung door, or ganun din po yung life, siya rin po yung resurrection and life, ibig sabihin buhay, abundant life in this life and in the life to come, at the hope of eternal life. Pero ang isa po dito na talaga naman po nabubukod tangi, na hindi pa nababanggit, ay yung sabihin niyang, ako ang katotohanan. Ako ang katotohanan, ako ang daan patungo sa Ama. Ako din ang dapat daanan, ako ang dapat maging buhay nyo. Okay? Yung layunin nyo sa ibabaw ng lupa. At ako din yung magbibigay sa inyo ng eternal life, buhay na walang hanggan. At pag-asa ng pagkabuhay na magmuli. Lahat ito, lahat ng sinasabi ng Panginoon, katotohanan. Dahil siya yung katotohanan. Hindi lang yung sinasabing, like for example, si Attorney Marie, siya po yung nasa korte. Nasa korte po, meron po siyang dinidefend na isang Pilipino na nahuli po ng jaywalking. Ano po ang gagawin niya? Ang katotohanan po, Your Honor, hindi po siya naglakad. Tumakbo po siya. Siya po ay jay-running. So technically po, hindi niyo po dapat siya sampahan ng penalty, ng eternal perpetua. Hindi po yun jaywalking lang, life sentence na. No? Maaari pong sabihin niya, ito po ang katotohanan. Pero hindi po si Maria ang katotohanan. Tama po ba? Amen? Amen. Nagsasabi lang siya ng katotohanan. Pero minsan, maaaring hindi totoo sasabihin ng isang lawyer. Right? I'm not saying na ganun si Maria. I hope not. Di ba? Hindi ibig sabihin na laging totoo na lang ang sasabihin. Pero ang Panginoon, tingnan niyo po, hindi lang siya nagsasabi ng katotohanan. Siya na mismo yung katotohanan. Talagang hindi po pwede magsinungaling ang Panginoon. Kaya pwede natin talagang iangkla ang ating pananampalataya sa Kanya. Dahil wala pong kasinungalingan sa Kanya. Kaya nung pinaliwanag ng Panginoon sa mga Hudyo, ang tatay niyo ay si Satanas, ang tatay ng mga sinungaling. Kasi hindi kayo naniniwala sa akin eh. Ako ang katotohanan eh. Ako ang Mesiyas. Ako ang tagapagligtas. Ayaw niyo maniwala sa akin? Ibig sabihin, ibang tatay niyo, hindi si Abraham. Ibig sabihin, ibang Diyos niyo, hindi ang Diyos ni Abraham. Ang tatay niyo at ang Diyos niyo ay si Satanas na tatay ng kasinungalingan. So maliban na tayo ay magpailalim sa Panginoon, maliban na tayo ay manampalataya sa Panginoon, maliban na tayo po ay magsuko ng buhay natin sa Panginoon, let me tell you, we are not living in the truth of life. We're living in the lies of Satan. Marami tayong mga iniisip na, ay, yan ang papasaya sa'yo. Ay, yan ang talaga namang bigay sa'yo ng success. If that is not a thought or a word that came from God, you are not living in the truth. You are living a delusional life. Hindi yan base sa katotohanan. Bakit? Kapatid, si Kristo lang ang katotohanan. Siya lang ang daan at siya lang ang buhay. Wala nang iba. Kaya alam nyo, hindi yung pagsimba-simba na nabubuhay ka sa katotohanan eh. Na nag-i-enjoy ka ng buhay eh. Na may pag-asa ka ng buhay na walang hanggan. Alam nyo po, maraming nagsisimba na malayo ang puso at buhay sa Panginoon. Kasi ang pagsimba, hindi ibig sabihin nabubuhay ka sa katotohanan. Kasi kung nabubuhay ka sa katotohanan, ihahayag mo ang kadiliman ng buhay mo. Sasabihin mo sa Kanya, Lord, sinungaling ako. Lord, madaya ako. Lord, magagalitin ako, mainisin ako. Sabi ni Juan, again, si Apostol Juan, na sumulat siya ng another book in the Bible, in the New Testament, 1 John, unang Juan, isang letter. Sabi niya, ang sino mang nabubuhay sa liwanag ay nabubuhay kung saan inihahayag niya sa liwanag yung kalagayan niya. Hindi siya nagtatago. Hindi siya namumuhay sa kadiliman. Kaya nga, doon lumabas yung 1 John 1:9 eh. Kung isasabihin mo yung mga kasalanan, at ang iyong mga pagkukulang sa Diyos, siya'y tapat na lilinisin ka at gagawin kang matuwid. At dadalisain ka. Kaya lang, kailangan ilabas mo. Alam niyo po, minsan pag nagbabasketball ako, talagang yung mga damit ko po, ewan ko sa pawis, iba po ang amoy. Talaga pong may amoy. At minsan pagka pumasok sa kotse yung misis ko, parang may mabaho dito sa kotse.
Aamin na po ako agad. Bakit? Para malabahan po. Ayan yung mga ginamit ko kanina sa open gym. Talagang pawis na pawis ako, sweetheart. Kaya tanggal ang bilbil ko. Eto. So ilalabas ko po yung baho. Ilalabas ko yung dumi. Para po malabahan with love and tender care. At tide. At pagkatapos mo malaban po yun, nailabas ko na yung marumi at mabahong damit. Pagkatapos po na, ay, ang sarap na naman pong suotin. Malinis na po yung damit. Diba? Tayo, gusto natin magkaroon ng ugnayan sa Panginoon. Huwag tayong magstay sa dilim. Huwag natin itago yung mga kasalanan natin. Huwag natin itago yung mga sama ng loob natin, galit natin, kalaswahan natin, kayabangan natin. Huwag muna natin itago. Ilabas natin sa Panginoon. Lord, masama ako, nagkasala ako. Lord, nabubuhay ako sa karumihan. Lord, hindi pa ako talagang nagsisisi pero gusto ko na magbagong buhay. Sabihin natin lahat sa Panginoon yun. Dahil pag sinabi natin ang katotohanan sa Panginoon, doon niya tayo pwedeng linisin, dalisayin, at paraanin sa daan niya patungo sa magandang buhay na nasa Diyos lamang. Amen? Siya ang katotohanan eh. Siya rin ang daan. Siya ang buhay. Siya ang lahat-lahat. At ang lahat ng sinasabi niya, we can bring it to the bank. Ibig sabihin, maari nating sandiganan, angklahan ng ating pananampalataya at pagtitiwala. And last but not the least, ako ang tunay na puno ng ubas. Juan 15:1-5. Sinabi pa ni Jesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking amang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamungang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin." Pinapahayag dito ng Panginoon ang importansya, absolute necessity ng pagkakaroon ng isang malapit at pananatiling relasyon sa Kanya upang tayo po ay makapamuhay at magbunga. Ulitin ko po, ang importansya, the absolute necessity na ang buhay natin ay magkaroon ng tunay na sustansya, tunay na kabuluhan, tunay na bunga, na magandang bunga. Ito po'y nakasalalay sa isang pagpipili ng pagkakaroon ng malapit at lumalagong relasyon sa Kanya. Kasi kung hindi ho tayo merong ganong klaseng pagdidesisyon, tayo po'y mga sanga na naputol at matutuyo at mamamatay. So buhay ka pa, para ka ng patay. Walang kalatoy-latoy ang buhay mo. Hindi ka nagbubunga. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi ka buhay na napapakinabangan. Hindi ka buhay na may pakinabang para sa ibang tao. Kasi ang bunga po, hindi naman para sa sanga eh. Ang bunga ay para sa iba. Tama po ba? Meron ba kayo nakitang puno na ang mga sanga kinain ang mangga, ang lansones, at iba-iba bang mga prutas? Nakakita kayo ng punong ganun? Ayan po ay nakakatakot. Yan po ay kaibigan ng kapre. Diba? Weird, di ba? Puno, kinain nyo sariling bunga. Tama po ba? Sino po dito lumaki kayo sa may mga raming puno? Yung pag summer talagang hitik na hitik sa bunga. Ako po, sa Cubao kami nakatira pero meron kaming mangga, Indian mango, may star apple, kaimito, meron kaming bayabas, meron kaming dalawang nyogan sa labas ng aming gate, meron pong talbos ng kamote, meron po kaming atis. Napakarami po. Ginawa po ng aking mga magulang ang aming property sa Cubao na isang mini Bohol at mini Ilocos Sur. Kaya mukha ho kaming probinsya. Pero ang dami pong mga bunga. Talagang enjoy na enjoy kami ng kapatid ko. Pag ayan na, summer, kukunin namin yung Indian mango. Yan ang paborito namin, yung Indian mango. Ang mahal dito kaya, no? $3 pag winter, ang isa.
Sa amin po talagang kinukuha lang. At ito pa ang pinagagawa sa amin ng mga magulang namin. I-kolekta mo yung mga dahon, dry, tapos silaban mo yun, uusok para mamatay daw yung mga insekto at makapamungan ng maraming bunga. Sa excitement po namin, pag maraming bunga, kukunin namin yung mamimigay pa kami sa kapitbahay. Kaya talaga po nung mga bata kami, ang tinga namin, kundi po kay Mito, talaga namang Indian mango. Enjoy na enjoy kami sa Indian mango. May asin, meron pong mga bagoong. Tama po ba? Sino po mga Ilocano rito? Alam niyo na what I'm talking about. Right? Talagang mahal na mahal natin ang Indian mango. Nag-i-enjoy tayo sa bunga. Ano po sinasabi ng Panginoon dito? Piliin niyo ko. Napanatiliin niyo ang sarili niyo sa aking ugnayan. At makikita niyo kung anong sustansya ang maibibigay ko sa inyo. Anong kapangyarihan at kalakasan ang ibibigay ko sa inyo. Anong mga bagay na hindi niyo kayang gawin sa sarili niyo ang magagawa ninyo. Una sa lahat, yung godly character, yung tamang ugali at karakter. Makikita po natin yan. Tignan nyo ha. Ito'y tinatawag na bunga ng Espiritu Kasi kung wala ho tayo sa Panginoon, wala yung Espiritu ng Diyos, hindi tayo nagpapasakop sa Kanya, ay ang bunga ho natin na sinasabi sa Biblia, yung mga gawa ng laman, mainisin, magagalitin, mga ngalunya, yun po ang mga sinasabi. Pero tignan nyo po ang bungang makikita sa mga taong talagang may pagpipiling manatili sa isang ugnayan sa Panginoon. Ang sabi po sa Galatians 5:22 hanggang 23, basahin ninyo. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi ko na naibigay, sorry. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandaang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Tingnan niyo yung mga bunga na yan. Hindi ba maiinlove ang tao sa iyo? Tama po ba? Hindi mo na kailangan piliting ma-inlove ang tao sa iyo. Hindi mo na kailangan pilitin ang tao na parang mapalapit sa Panginoon dahil sa iyo. Tingnan nyo, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipili sa sarili. Yan ang kayang gawin ng pagkakaroon ng pagdidesisyon na manatili sa isang tunay na ugnayan sa Panginoon na lumalago sa pagkakakilala sa Kanya. Not head knowledge, but heart. And you become more like Him than an ordinary human being. At hindi lang po ito. Alam niyo, di ba yung sinabi ng Panginoon kay Abraham, ito mga tipanan kasi ng Diyos Ang tipanan ng Diyos, pagpapalain ka at gagawin kang pagpapala. Ang pagpapala ng Diyos, hindi makasarili Ang pagpapala ng Diyos, gusto niyang punuin ka, tapos pag umapawin ka, tapos daluyan ka. Yun ang kanyang tipanan kay Abraham, yun ang kasunduan niya. Yun din ang kasunduan niya sa atin Ako ang puno ng ubas, pag nanatili kayo sa akin, magbubunga kayo. Anong ibig sabihin nun? Magiging pagpapala kayo. At the end of it, magiging influential tayo at kasangkapan ng Panginoon para maglapit ng tao sa Kanya. At hindi lamang yung ugali, pati yung kapangyarihan dadaloy. Tignan natin sa mga gawa. Okay? 2:17. Marcos pala, 16:15 hanggang 20. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral nyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu, magsasalita sila sa ibang mga wika, kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita ni Jesus sa kanila, iniakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Pumunta naman ang mga tagasunod niya sa iba't ibang lugar at nangaral. Tinulungan sila ng Panginoon at pinatunayan niya ang ipinangangaral nila sa pamamagitan ng mga himala na kanilang ginagawa. Tignan nyo, hindi lang yung tamang ugali, magandang ugali, kundi pati yung kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit, kapangyarihang magpalayas ng mga
masasamang espiritong pumupose sa tao. Ito raw po ay pagkilos at pagtulong ng Panginoon sa mga willing na pumunta at sumunod sa Kanya at tumulong sa kapwa. Kaya alam niyo ito symptomatic Kung talagang may relasyon ka sa Diyos, you cannot help it but you want to serve. You want to share the good news. Pero kung wala kang relasyon sa Diyos, wala kang pake sa ibang tao. Why? Kasi you don't have the compassion of God. You don't have the love of God. You don't have the kindness of God. Wala ka nung bunga ng tamang ugali at karakter na galing sa Kanya Hindi natural to sa tao Ang naturalesa ng tao, makasarili. Tignan nyo na lang, pag may sale ng bigas dyan sa superstore, 4 lang isang tao. Ilan po ang kukunin? 16. Tama po ba? Tapos magiging sikat tayo sa buong mundo. Nag-aaway-away ang mga Pilipino sa Winnipeg. Naubos ang bigas. Di ba? Tama po ba? Naturalesa ng tao hindi maganda Pero kung talagang nakakapit ka sa Panginoon, nananatili ka sa Panginoon, magbubunga ka ng kabaitan, kabutihan, pag-ibig. At yung pag-ibig na yun na magdadala sa iyo, na i-share mo yung mabuting balita ni Kristo. At ito naman ang pangako ng Panginoon, ay makikita mo ang kapangyarihan ko. Makikita mo ang kadakilaan ko. At the end of it all, ito ang gusto mangyari ng Panginoon, kung bakit nagpapakita siya ng kapangyarihan at kabutihan sa pamamagitan natin. Ito po ay matatagpuan sa mga Gawa 2:17 hanggang 18 at talatang 21. Sinabi ng Diyos, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Oo, sa mga araw na yon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga lingkod na lalaki at babae, at ipapahayag nila ang aking mga salita. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. See? Yung espiritu ibibigay para tayo magpahayag ng salita ng Diyos. At at the end of it, ang mga tao may oportunidad na marinig, kailangan ko pala si Jesus na tagapagligtas, kapatawaran, pag-asa ng buhay na walang hanggan para magkabuhay ang aking buhay dito sa ibabaw ng lupa. Hindi yung walang kalatoy-latoy. Magkaroon ako ng purpose, magkaroon ako ng why, magkaroon ako ng meaning. Siya pala lahat yun. At ang sino man ang tatawag sa Panginoon, mararanasan yung kabuuan ng Diyos. As He has declared it in the Old Testament and in the New Testament. I am. So ang tanong ko po dito, sino dito hindi nyo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Ito na yung pagkakataon, tanggapin nyo siya dahil siya lamang ang pwedeng pumuno at pag-umapawin sa ating buhay ang lahat ng kabutihan ng Diyos. Sino po dito gustong tanggapin si Kristo, si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Taas ang kamay. Meron po ba? Thank you. May mga nagtaas ng kamay. Sino po rito, ano man ang inyong pangangailangan? Sabihin nyo sa Kanya, Lord, kailangan ko ng peace. I am shalom. Kailangan ko po ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Siya yung kaligtasan. Ano man ang pangangailangan nyo, sa pangalan ni Jesus, may kasagutan, may kapangyarihan, may kapatawaran, may pagbabagong buhay. Sino po dito may pangangailangan, taas ang kamay? At gusto nyo tumawag sa pangalan ni Jesus. God is my salvation. Taas ang kamay. Lahat po na nagtaas ang kamay, tumayo at ako'y mananalangin. Sabihin nyo sa Kanya, Panginoon, kailangan ko ng trabaho, kailangan ko ng pagbabagong buhay, ano man yung kailangan nyo, kailangan ko ng kagalingan, kailangan ko ng kapatawaran, tawagin nyo siya. Ang sabi ng Biblia, sino man ang tatawag sa pangalan ni Jesus, Yahweh is my salvation. Yahweh is my Savior. Yun ang ibig sabihin ng Jesus. Yun ang ibig sabihin ng Joshua. Purihin ng Panginoon. Taas nyo at dalawang kamay. Suko nyo lahat ng inyong pangangailangan. At ako'y naniniwala na ang kapangyarihan ni Jesus ay kikilos sa inyong mga buhay ngayon. Mahimalang pagkilos ng Panginoon. Ama, maraming salamat. Si Kristo ang daan ng buhay at katotohanan. Ang lahat ng Kanyang dineklara ay katotohanan. Sa umagang ito, anuman po ang kailangan ng bawat isang nandirito, kaligtasan, kapatawaran, kagalingan, anumang himala, na ikaw lamang ang makapagbibigay, pagbabagong buhay, buhay na may layunin, buhay na may kasiyahan, buhay na may tagumpay at pag-asa. Lord, ipagkaloob nyo
Sa pagtawag nila sa pangalan ni Jesus, ibigay nyo at ipamalas at iparamdam ang katotohanan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin nyo ang himala, kabutihan, kapangyarihan, pag-ibig ng Diyos sa mga oras na ito. Luwalhatiin ka, Ama. Purihin ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago tayo umalis, may konting announcement. Faith, thank you po. And God bless you.